And first time. Ayun, pero before po ako mag-start, gusto ko lang po magpasalamat kay aking mentor, Diamond, Mentor Ikay, no? Thank you sa pag-invite, no? Ang sipag na mentor niyo, imagine niyo, pag-uwi pa lang from Canada, sama kagad sa mga schedule, di ba, no? Tapos may mga ganito kagad, may mga planning kagad. And, no, naalala ko yung ganyan din yung mentor namin, yung parang hindi nagpapahinga. Kaya no wonder ba't nandun sila sa ganung posisyon nila, no? So, sobrang sipag nila, no? And again po, salamat po sa lahat na nandito and hopefully makabigay po ko sa inyo ng ideas, skills, inspiration po kung paano po kami nakarating sa situations ni namin ngayon. No? And bago po ako mag-start, pwede po bang malaman kung nasa location po kayo ngayon? May mga international po ba tayo dito? Kasi ako right now, dito po ako sa Pasig. Boundary ng Pasig kay Inta. Pero TC to, no, yung hub kung tawagin natin. Pero mayroon na po kami na-provide na bahay para dun sa parents namin. Hindi lang, nasa Laguna. Medyo malayo, kaya we choose to stay po dito sa Manila para mas malapit po sa office. At mayroon pong USA, no? Metro Gilbert, no? Watching from GGS, no? Texas, meron din pala. Grabe mo layo pala dito, Vince. Ang layo pala, no? Bulacan, ayan. Medyo kaya pa yan. Medyo, ano pa yan, isang kotse. Pero yung Texas, grabe, layo. No, minsan, no? And sige po, pwede na. Ilocos, Jason Melchor, no? Singapore, men. Okay, grabe. Iba pala, kaya pala ang daming, ang daming palang market ng Philippines. Puro international pala. Laguna, men. Saan po sa Laguna ka, Santa Rosa po? DSA, Iloilo, no? Ako from LA din po, Laguna area. Dati. May sige man, share na po ako na pwede na ako mag-start. So, yung gagawin ko sharing sa inyo mga men, kasi maraming tatanong kung paano natin, yung last time na nag-sharing kasi kami sa Team Kings, ang question, paano nagawa, paano nangyari, mga result na nangyari sa team. And gagawin ko po yung naging action sa yung naging response namin dun sa mga nangyayari sa life natin. No? Again po, amazing morning sa lahat na nandito and focus po tayo at least makapagbigay po kasi yung idea kung paano po namin nagawa yung meron sa amin ngayon. And opo, hindi ko rin po ito linya, kagaya mo na invite, kagaya mo nakikinig, kagaya mo na ginagawa lang ito simula as part-time. Pero right now, full-time ko na siya ginagawa. So, my name is Mentor Chow. Mas maganda siguro tawagin natin Chow na lang. No? Isa kasi nalilito, Derry Chow, Chow Derry. Pero, mas okay na lang ito, Chow. No, kasi dati gumagawa ko ng Facebook pa ulit-ulit na block na po yung Chow Derry. Hindi ko na maggamit. Derry na lang talaga. No? Right now po M8 million circle lang po namin. No? Then, ano sa Diamond rank po ng company, of course, na latest sports car achiever po, no? Pero dadaanan lang po namin yung Camaro, makapagpalit po kagad. So, ngayon po, at po yung family namin, hindi po kami mayaman, galing po kami sa hirap, no? Ang father ko is a helper mechanic, ang mother ko naman is dating labandera, no? And sa amin magkakapatid, ako lang po yung nakagraduate, no? So, yung iba po, hindi. Kasi nga, sila, minaster po nila yung high school. Familiar po sa minaster yung high school, no? Dalawang beses nag first year, dalawang beses nag second year, nang ganon, minaster niya na yun. So happy na ako lang yung nakagraduate sa kanya. And yan din yung reason kung bakit gusto ko yumaman. Kasi nakita ko po yung difference ng mayaman at ng mahirap, no? Napapagitnaan kami ng malaking bahay. Yung bahay na yon, pinamana lang po yon ng lolo ko sa tati ko na nakikitira kami doon, nakasama namin yung mga kapatid niya. And maliit na kwarto talaga yon. Tapos yung mga pinsan namin, ang gaganda ng bahay na to the point na sementado, tapos sa sarap ng pagkain. Siyempre sa kabila may nagluluto ng kaldereta, sa kabila may nagluluto ng adobo, tapos maaamoy mo. Sabi ko, ang sarap, no? Kaya sabi ko, gusto ko ng ganong buhay. Nga lang, hindi ko alam kung paano. And kaya bata pa lang ako, pinangarap ko talaga na yumaman o umasenso para makatulong sa family. Kasi kung nagagawa nila, kina-question ko rin yun, bakit kami hindi mayaman, no? Nasagot na lang yun, yung nandito na kami sa IF. And then, si Dalia naman, apat po silang magkakapatid. Ang mother naman niya is OFW sa Hong Kong. So, for 15 years yata, parang gano'n, or 20 years. Kasi sabi ni Dalia, umalis lang yung mother niya, parang around 5 years old lang siya noon, o 6 years old. Pagbalik po ng mother niya, nag-for good na dito, may apo na. So, matagal, di ba? More than 20 years. Ganun po yung, yeah. And kaya hindi sila ganun ka-close ng mother niya.
And kami mo noon, maaga po kami nagkaroon ng baby. So maaga po kaming lumandi, in short, no? 17 years old, meron na kaming anak noon. Kaya sabi ko, yung sabi ko, makakapag-payback ako pag nakagraduate ako sa parents ko, pero hindi kagad nangyari. Kasi nga, magkaroon kami kagad ng baby, nagkaroon kagad ng responsibility. And dinadala ko pa yung anak ko noon sa school bago pa ako graduate. And kaya bago pa graduate noon, meron na akong trabaho. Naging factory worker ako, service crew, Jollibee, sa KFC, naikutan ko po yan bago po ako naging computer technician as na isang company na-absorb ako and then na-promote ako as IT supervisor. Yun po yung pinaka-last job ko bago po ako na-invite. And bago rin po ako na-invite, ito rin po yung pinanggalingan namin lugar. Ito po yung tawagin namin village. No? Sa harap po kasi niyan may village. Sa amin po, village. Kaya ganun yung tawag namin dyan. No? Yan po yung lugar nila Mentor Dahlia na nakikita na kami doon. So 10 years din po kami nakitira dyan sa maliit na bahay na yan. Nakikipagsiksikan kami noon. Simula na nagkaroon kami ng baby. Diyan ako nakitira noon. Kasi yung lugar namin dati, sa Caloocan, maliit na yon, mas maliit na yon compare pa dito. Tapos doon, studio type lang yon. Siyempre, sama-sama kami. May mga kapatid kami. At least dito, binigyan kami ng maliit na kwarto. No? Maliit lang po talaga. Kasya lang kaming tatlo. Tapos isang kama, isang higaan. Ganun lang yung nangyari noon. And then, diyan ko rin na mismo nakita sa life na parang nagsawa ako. Sabi ko, hindi pwedeng ganito yung buhay. Kailangan merong baguhin. Wala akong babaguhin actions. Walang mababago sa life ko. And ito po yung tao na kapag invite po sa amin, si Mentor Jonathan Katili and Nelson Katili, no? Nakilala ko po sila through my classmate po na nagdodota doon sa computer shop nila. So, ang plano ko talaga noon, magtayo ko ng computer shop na gusto ko kasi yun din yung dream na business ko since yun naman yung field na ginagalawan ko. And doon ko siya na nakilala, inintroduce sa akin ng yung ano ko, ng friend ko. And tinanong ko sila nun, sir, paano po ba makapag-start ng gantong computer shop? Gusto ko ng ganito. Kasi di ba alam naman natin si Mentor JC is dating negosyante. Yun yung negosyo niya. Isa sa mga negosyo niya. I-interview niya lang ako. Sabi niya, sige, pwede kitang i-guide. Pero tanong ko lang, meron ka bang 2 million para makapag-start? Sabi ko, 2 million pala yung kapital noon. Kala ko mga around 50,000 lang, around 330,000 lang. Meron ka ng ganong kalaking negosyo. Hindi pala. 2 million pala yung minimum starting doon. Sabi ko, then tinanong ko siya noon. Sabi ko, sir, baka meron ka pang maliit na idea, no? Na pwede ko simulan para makapag-top niya. Ng ganyan. Doon niya na-introduce sa akin si IM. After the presentation, syempre nabaliw ako. Yung ginawan ko talaga ng paraan na makasali kami ni Mentor Dalia. Kahit sa simula, no, ayaw pa ni Dalia noon. Parang hindi naman mangyayari. Pero talagang kahit mag-away kami, sasali ako. Sabi ko, hindi pwedeng hindi. Sumali kami noon. And then, gusto ko pakita sa inyo na yung learning stage namin sa negosyo na to. But paano tayo nagre-response dun sa mga journey na dinadaanan natin. Di ba lahat tayo na ginagawa yung negosyo na to. Part-timer ka man, full-timer ka man, tapos syempre mahihain ka man. Tapos minsan tayo, yung konti lang yung kakilala natin. Minsan tayo minsan mabagal, kagaya ko dati medyo slow pa ako noon, na matagal yung response ko kasi nga different field to. And gusto ko pakita ko yung journey namin, paano naman namin nagawa. Tapos ano yung response namin? Okay lang ba yung mga mens, no? I think may mga bago naman po tayo dito. Diba? And eto sa learning stage namin, umating kami ng training. Unang ginawa po namin dito sa part na to, yes, mentor attitude. Kasi hindi ko alam mag-present. Hindi ko alam mag-invite pa talaga. Hindi ko alam mag-product knowledge. Ang sabi lang sa akin ng mentor ko, umattend ako sa lahat ng training. Siyempre, ang ginawa ko, yes, mentor lang. Siyempre, yung mentor ko may sasakyan, may Chrysler noon, kumikita ng millions, nakakapag-travel. Ako, wala. So, siyempre, makikinig ako dun sa taong may alam sa akin. Siya yung may alam siya yung nakakagawa. So, nag-yes mentor ako. Mentors, ako masasabi ko po, 101% yes mentor ako kay Mentor JC sa lahat po ng papagawa. Pag sinabi ng mentor ko na Chow, kailangan ko ng ganitong kailangan ko ng ganitong activity para sa team mo. Sige, mens, gagawin ko. Sabi niya, Chow, kailangan natin ng number of people para doon sa MVP. Kailangan gawin mo to. Sige, mens. Kailangan mong mag-centering sa ganito. Sige, mens, kailangan mo tutukan sa ganito. Lahat, no? May bibigyan kami ng tickets kung gaano karami. Sige, men, gagawin ko yan. So, hindi ako nagno sa lahat, no? Kahit hindi ko alam yung magiging sagot. Di ba, minsan kapag tayo, alam mo, pagpapasok na yung team natin, team event natin, naalala ko nung first year anniversary ng company, syempre, ang dami ng tickets na binigay sa amin.
So, syempre, ako, kunti pa lang kami noon. No? Yung first year anniversary nga ng company, taga-bomba lang ako ng balloons dun sa likod ng ano eh, ng IM Worldwide eh. So, pero yung number of tickets na nasa akin, ang dami nun. Sabi pa sa akin, oh, Tiyan, walang kailangan natin ng balloons. Kailangan, ikaw muna i-assign ko yan. Sige, miss, ako gagawa niyan. Hanap lang ako ng kasama ko, taga-bomba kami ng balloon na mahabang gano'n para dun sa event, mapaganda yung event. Tapos sabi namin, oh, tsaka kailangan natin ng ano, ganito, ganyan. So alam mo yun, lahat ng bagay, missing nga to the point na pauwi na ako, no, nakauwi na ako, no, nakapag-shower ka na, ready to sleep na. Ciao, may meeting tayo ngayon. Alas 3 na madaling araw yun, mga minsan, nakahiga na ako. Ciao, kailangan natin ngayon tapusin to. Ang ginawa ko, bihis ulit. No? Taka nun. Tapos kahit na umulan, umaraw, kung saan yung mga schedule, ganun po ako kay yes mentor sa aking mentor. No? Tayo, question natin, gusto ba natin ng result ng mentor natin? If kung gusto, if yes ang sagot mo, so dapat 100% yes mentor ka. So kahit sabihin mo halimbawa yung mentor mo mas bata sa'yo, kung halimbawa yung mentor mo is mas ikaw nakagraduate ka sa isang profession, so mentor mo hindi naman graduate pero malaki yung resulta niya compare sa'yo. So yes, kailangan ako ganun ginawa ko na. Pangalawa nun, masipag. Kasi ako dati mga mens, mahihain ako. Tapos, syempre, yung tsura ko noon, medyo parang off ako talaga noon. Mahihain ako noon, tapos medyo bulol pa ako noon. Tapos, ang dating noon, kada lang sasalita, nauutal pa ako noon. And then, mahina yung pick up ko noon, medyo slow pa ako noon. Alam mo, ang ginawa ko mga mens, dinaan ko na lang sa sipag. Sipagan mo lang, no? Bago pa mag-open ng office before, nasa office na ako noon. Tapos kami pa pagtapos ng close na yung office noon, nagbabaliwan pa kami sa labas, nag-mentor pa kami noon, nagkukwentuhan pa kami noon. Tapos yayain pa namin mag-coffee sa Lamentong season noon. Tapos the next day, ganun yung ginagawa namin, no? Dilaan ko sa sipag. Kung yung mga cross-train ko dati nakakapag-invite sila noon, isa, dalawa sa loob ng isang araw. Ang ginagawa namin ni Mentor Dala, hindi kami nag-stick doon. At minsan minimum 5 to 6 schedule namin every day. Tapos minsan may mag-cancel man doon, at least hindi ako na zero. Di ba no? Kung halimbawa mag-invite ka isa, dalawa lang, believe me, minsan may magka-cancel dyan. So ang gagawin ko noon, damihan ko yung schedule ko every day. Kahit nga linggo, wala kaming pahinga noon eh. Kasi meron kaming gustong gawin. Meron kaming gustong makuha ang resulta. And then, commit kami sa business namin. Baka syempre tayo dito, lahat tayo, committed naman tayo. Pero hindi naman 100%. Kami nun, 100% committed kami. To the point na habang ginagawa namin yung negosyo na to, nakalimutan namin na meron kaming anniversary, nakalimutan namin na birthday namin, nakalimutan namin na birthday ng parents namin, nakalimutan namin na birthday ng anak namin. So marami kaming pagkakataon, talagang sinet aside muna namin. Even nga mismo sa schooling, ilang beses kami pinapatawag ng teacher sa panganay namin na na merong mga meetings kagaya kahapon, may meetings din, di ba? Schedule ng orientation ng panganay ko pero hindi kami pumunta kasi we choose dun sa mga schedule na dapat namin gawin. Siguro kami kakomit. Committed kami sa business, committed kami sa mentor, no? Sa crossline, sa mga leaders namin, gano'n, 100% yun. So, mas priority talaga namin siya. And then, pangalawa, syempre, nag-commute days naman kami. Experience naman din namin yun, no? Lahat naman po ba dito, no? May excited mag-jeep? Meron ba rito? Excited mag-bus? O excited ka na, no? Lord, excited ako mag-jeep. Grabe. Anong jeep kayo pipiliin ko? Yung saraw ba o yung patok? Di ba, no? Siyempre, hindi naman, no? So, naranasan din naman namin mag-commute, no? Tapos pag nag-commute ka, mga men, kapag wala ka pang kotse, hindi ka pa sanay. Ibig sabihin nun, hindi mo patanggap o hindi ka pa nagsasawa. Means kailangan to the point na magsawa ka sa pagko-commute para magkaroon ka ng kotse. Nagsawa po ako niyan mga men. Imagine mo, no? Siyempre pupunta ako ng office. Malapit yung office, yung lugar ng Lamentor Dahlia sa may Quezon City, Manawi. Ang dami kasi sakay papunta ng San Juan. Sakay kami ng tricycle, palabas yung sa Del Monte to Irod, Irod to Araneta, Araneta to San Juan, to Santa Mesa, Santa Mesa to office. So ilang sakay? 5. Pero maikli lang yung biyahe niya. Pero since putol-putol, 5 sakay yung walang diretsuhan. Magdidiretsuhan kami kung mag-EDSA kami. Kaso nga lang, kapag nag-EDSA ka, saan ka bababa? Mega Mall. Ang layo ng lalakarin mo. Kung di ka mo mag-Mega Mall, bababa ka ng Annapolis. Ang layo pa ng lalakarin mo. So, alam mo yun, yung itsura mo na malinis ka, maayos ka, pero pagdating dito sa opisina,
tsura mo, mahiya ka kasi parang pauwi ka na, pawis-pawis ka na, iba na yung amoy mo, amoy araw ka na. So nagsawa kami sa ganun sa pagkukumit namin. No? Ayun, to the point na habang nagko-commute kami noon, si Mentor Dale, naalala ko noon, na bilang kabago lang yung cellphone niya, nadukot pa sa bus, kasi nga, nagko-commute. Yun yung nag-trigger sa amin na hindi pwedeng nagko-commute. Kailangan may labas ang resulta, hindi pwedeng patagalin. Hindi po pwedeng halimbawa how many months ka pa na, wala ka pa rin kotse, no? No? To the point na kahit na sinasabay na ako ng mentor ko na, tsaka sabay ka na sa amin pa uwi kasi sa Bloomington pa sila mentor. Mens, hindi, okay lang, kayo ko naman sa kumala kahit na hindi sabay ko na sa amin ni Mens kasi nahiya ako sa mentor ko noon. No? Gusto ko next time ako na yung may kotse noon. And paano namin nagawa magkaroon ng first car? No? Ito yung idea noon sa mga bago po. Number one po, learn how to save. Diba, syempre, maganda naman yung market natin eh. Maganda yung products natin, nakakabenta ka. Sa mga first time na ngayon lang po nakatikim ng ng income, lalo sa moving ng products, no? Kami po mismo, na mismanage namin yun ni Mentor Dalia. No? 2018 na nagsimula kami mag-online selling sa products natin. Tapos, nakikita na lang kami sa bahay ng side niya noon. Ang liit lang na expenses namin. Parang around 5,000 lang. Pero yung pumapasok sa aming benta noon, nasa 80,000, nasa 50,000 every single month. So, yung na-mismanage namin yun. Hindi kami nakapaglabas kagad ng card noon. Kasi nga, bili kami ng ganito, bili kami ng ganyan, punta kami ng ganito. Alam mo yun, naubos yung pera. Hindi kami nakapag-save. Ngayon, sa ating kung nakakatim ka ng benta, kailangan learn how to save. So sa bawat ngayon, natutunan namin yun, sa bawat profit namin, sa bawat commissions namin, meron kami 20% na savings. Hindi magagawa, mawawala yun. Tapos yung 80%, yun na yung sa business. So no matter what, ang tawag namin doon, invisible money na yun. So learn how to save. Kasi gusto namin ng first car. Gusto namin may labas yung car. Hindi para sa amin, para sa team. Diba? So halimbawa, wala ka pa rin car ngayon, kinupush ka ng mentor mo, tanong mo yung sarili mo, nakakapag-save ako. So, ibig sabihin, pag sinave mo, hindi mo pwedeng galawin yun. No? Kasi nga, may plan ka for that money eh. No? So, kami ganun ang ginawa namin. Nag-save kami. Kahit na halimbawa may kailangan ng parents ko, kailangan ng kapatid ko, na yung nangyayaring ganito, hindi ko kukunin yon kasi may purpose yung sinisave ko na yun eh, para sa business eh. Ngayon, sabi nga di ba din sa training, you cannot give if you don't have. So, kailangan tulungan mo muna yung sarili mo bago mo tulungan yung family mo, yung tao. So, ganun ginawa namin. Save muna kami nun. Pangalawa, learn to set how to prioritize. Diba, syempre tayo, may mga tayo, may mga talagang responsibility tayo na hindi natin maiwasan, no? Kailangan mo siyang tiisin ngayon. Ako, meron po akong leaders na halimbawa nasa province. Okay, nakakahataw siya dito. Ang ginawa po niya, no, binaba niya yung anak niya from Davao papunta rito sa Manila. So yung una, ang ganda ng production niya, pero since hindi niya kasi, alam mo yun, yung emotion niya, nahihirapan siya. So ginawa niya, binaba niya yung family niya dito. So ngayon, to the point na hindi na siya nakakagalaw kasi nga maliliit pa yung bata, eh doon may nag-aalaga naman, no? No, hindi niya na-prioritize yung business niya. So ngayon, ano nangyari? Yung ending, no, parang patay sindi na lang. So tumatagal yung panahon. Sayang yun. Tapos syempre, meron din naman akong leaders na ang lakas magbenta, no? Nagulat ako, pabili ng ganito, ng ganito. Pero tinatanong ko, pinaglalabas ko ng card. Sabi niya, Vince, wala. Bakit? Eh, ito, ganito, ganyan. Yung pera niya, binibigay niya sa parents niya. Hindi niya maiwasan magpadala, ganito, ganyan. So, anong nangyari? Naubos niya yung pera. Kaya tuloy, sa core namin, siya yung tubagal. Siya yung huling-huling nagkaroon ng sasakyan. Kasi yung pera, hindi niya ginamit ang tama. So ngayon, kung halimbawa, hindi mo pa rin naggamit ng tama, sayang yung pera. Kung halimbawa nagko-commute ka, baka hindi ka pa nakakapag-save. Okay? So, kailangan save po tayo mentors. Learn to set priorities. Ano lang ginawa namin nun? Next po namin, syempre ako, sacrifices. Habang umaataw tayo, lahat naman tayo may sacrifice, no? Even hindi ka pa pumunta sa IM Worldwide, may trabaho ka, may sacrifices ka. Nasa ibang bansa ka, sacrifice ka, hindi mo kasama yung family mo. Na may trabaho ka, sacrifice ka mag-commute every single day, no? Nag-LRT ka, nagbabas ka, nag-jeep ka. Ganon din po yung nangyari sa amin, no? Naranasan ko rin yun. During that employed ako noon, no? I have to wake up 5 a.m. in the morning. Pag inabot po ko ng 5:30 na hindi pa ako nakakasakay ng LRT, tulakan na, di ba? Na automatic yung LRT dito, wala kang choice kasi may tutulak sa'yo. No? Sa mga na-experience na niya, no? Nakapila ka, nagulat ka, nasa loob ka na. No? Kasi tutulak ka talaga sa siksikan eh. Ngayon, yung part ng mga sacrifices natin, ba? No, hindi nawawala yan. So dito sa atin, kailangan mo rin gawin yan. Kailangan mo rin daanan yan. No?
Sabi ko nga 2018 namahato kami, todo kami noon ng Mentor Zalia. Hanggang 2019 bago po namin nalabas yung first car, no? Yun. Ngayon, sa todo namin noon, to the point na kalimutan namin na may anak kami. Yung panganay namin. Siyempre, hindi pa uso cellphone no, hindi pa namin provide. Ang nag-aasikaso sa anak ko noon, yung asawa ng kapatid ni Dalia, no? 1 p.m. ang open ng office before. 12:30 pa lang, nasa office na kami. Kasi syempre, nagko-commute kami. Gusto ko, pagdating ko doon, fresh ako. Mag-aayos pa kami sa McDo, mag-ano ka pa, magpupulbos ka pa, kahit pa paano, para at least pagpasok mo ng office, hindi ka amoy araw. No? So ngayon, 12:30 nasa office kami. Pagdating ng 1, ang gagawin ko nun sa office, save na kami ng table. Kasi dati din sa old office natin, konti lang yung table doon, mga 6 or 7 lang. Pag nawalan ka ng table, paano yung mga talks mo? Baka kami, save namin isang table, nasa save ko yun para sa team namin. No? Para at least kung sino may schedule, hiraman kami ng table. Ngayon, 1 p.m. na sa office, matatapos, syempre, ang talk nga ngayon, medyo mabilis, di ba? Pag halimbawa, aware na sila kung ano yung negosyo. Pero dati, inaabot kami ng 2 hours. So, tatapos ng 3 p.m. sa talk. Rest lang ng konti. 3:30, meron ulit yun to 5:30. Rest na ng konti. 6 ulit bago to 8, meron. Tapos 8 p.m. training. Mamadali na kami na matapos kasi 8 p.m. yung training. Matatapos ng 10 p.m. Tapos magmamam pa kami, magpi-picture-picture pa yan, kwentuhan, bago mag-mom ng 10:30. 10:30, minsan yung mom nga natin ngayon, mabilis na. Kami, ang mom namin dati, lahat ng participant tinatawag. So tatagal ng 2 oras ulit. Tapos pagdating ng alas 12, 12:30, matatapos yan, minsan 1 p.m., magko-coffee bonding pa kami na namin Metro JC. Hanap punta kami Metro Walk, punta kami sa San Tolan Plaza, papunta kami sa Green Hills, kung saan man may open ng coffee shop. Natapos kami alas 3 na madaling araw. Or from there, sasakay kami ng jeep. So, pauwi kami ulit sa Santa Mesa. So, alas 4, makakauwi kami alas 5 sa umaga na, paumaga na talaga. No? Tapos, tulog lang kami ng saglit, 10 a.m. gising ulit, tas office ulit. So, ganun yung routine namin ng every single day. Nakakalimutan namin na may anak kami. Yung anak ko nag-iiwan na ng load sa pinto sa may kwarto namin. Daddy, kailangan ka to sa school. Daddy, I love you. Good night. No? Alam mo yun? Tas, yun yung emotion, yun yung masakit ng ginawa namin doon. Pero part ng sacrifices namin. Yan sabi lang namin, nak, ngayon lang to, is lang to, tartingin tayo, makakabawi kami. Ano po yung minaster namin yan, mga friends? Yung emotions na tinatawag. Siyempre, kapag may anak ka, di ba, hindi mo matitiis. Di ba, siyempre, pag humirit sa'yo, bibigay mo. Pag umiyak lang sa'yo, masakit, hindi mo provide. Pag papasama lang sa'yo, hindi mo provide. So ngayon, ang negosyo natin, kailangan ma-master mo siya. Dalawa ang pwedeng mangyari yan, mga friends. Yung emotions natin, pwedeng maging kakampi mo yan o pwedeng maging kalaban mo yan. Ngayon, talungin mo yung sarili mo. Kakampi mo ba yung emotion mo or kalaban mo? Pag sinabing kalaban, example, may nangyayari sa life mo. Yung iba, pag may nangyayari sa life nila, hindi sila papakit sa office. Hindi na magre-respond sa mentor. Tapos pag chat sin zone na lang. Pag pinapati ng meeting, ang dami nang sinasabi. No? So lahat negative. Tapos may hindi ako makakapunta, ganito, ganyan, ganyan. So nagiging excuses na yun. So ibig pag dumating sa point na ganun pala yung response natin, ibig sabihin, kalaban natin yung emotions natin. Pero kapag kakampi natin yung emotions natin, ibig sabihin mo, pag kailangan gawin, gagawin mo. Kasi part ng business mo yun. At ikaw yun. No? So, master mo yung emotions mo. To the point na may nangyayari sa'yo, hataw ka pa rin, no? Ganun lang yun. So, minaster namin yun, even now. Ngayon, syempre, sa first check po natin, di ba lahat po tayo naka-first check. Ito po yung first encashment namin sa negosyo. That was 2017. Part-timers po ko niyan, no? 4,284 pesos. Ngayon, syempre, yung iba na mga bago may check ng ganyan, nahihiya ipakita. Ba mga mens, minsan pag may check ka, 9,000, sabihin sa'yo, mag-share ka dun sa MBPD. Mens, nakakaya, wala naman 10,000 to. Di ba ganon? Nahiya ka pang i-share, nahiya kang tawagin. Ha? Sasabihin sa mentor, ikaw naman, ano, tawag ko, Jason, mag-sharing ka. Mens, wala pa naman 20,000 to, wala pa 100,000 to eh. Di ba ganon? Ngayon, ako mga mens, nagsimula ako dun sa maliit ng check. Pero super ako excited ipakita yun. Kasi nga, hindi naman ako nakakatikim sa labas noon. Ang ganun cheque, no? Hindi ako nakatingin ng ganon. So ngayon, ang ginawa ko attitude doon sa akin, syempre, learn to be grateful. Di ba, minsan, nakita mo, may cheque ka, tapos ang cross line mo malaki. Minsan tayo, kapag matagal na tayo sa business, grabe naman, laki ng cheque niya. Kaya mo lang nga, pero kapakit pag cheque ko.
pag pinag-sharing ka ngayon sa iba, kahit na maliit check mo, hindi mo na ma-share ang tama kasi hindi ka grateful kung sa check mo. Maliit man yan o malaki, dapat grateful ka. Bakit? Walang ganyan sa labas eh. Di ba, no? Hindi mo makakatigil ng checking ganyan. Wala kang magagawang benta sa labas. Sayang lang yan, no? Ngayon, learn to be grateful. Hindi ka kasi magkakaroon ng malaking cheque kung yun sa maliit na bagay, hindi ka marunong magpasalamat. O para ma-picture out mo pa. Example, magulang ka. Yung anak mo, binigyan mo ng chocolate. Tapos yung chocolate, tinapon ng anak mo. Sasabihin mo, ayoko niya nanay, ayoko niya mami. Ang gusto ko, candy, 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 candy. So, ano nangyayari? Di ba tayo, as a parents, maiinis tayo. Binigyan mo ng chocolate yung anak mo, tapos ayaw. Ano next time na gagawin mo? Di ba? Ako, pag ganun ginawa sa akin, hindi ko na siya bibigyan. Bakit? Maliit na bagay, hindi siya nagpasalamat eh. Kahit nga hindi sa anak mo, halimbawa sa friend mo na lang, nilibre mo ng ano, halimbawa binibili mo ng Starbucks. Friend, Starbucks tayo. Ay, friend, ayoko ng Starbucks. Ayoko niyan. Mas gusto ko pa milk tea, bla 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 tayo yung sinabi. Next time ba, i-invite pa siyang kumain sa Starbucks? Siyempre, hindi na. Hindi siya naging grateful sa iyo eh. No? So, ganun din si Lord sa atin. If halimbawa, binigyan ka ng ano, check kung magkano man yung commissions mo ngayon, tapos hindi ka naging salamat, hindi mo pinag-thank yan kay Lord, no? Next time magulat ka, wala kang pay, wala kang benta. Kasi hindi ka nagpasalamat eh. Ako noon, umpisa pa lang, grateful na kami dun sa check namin, sa income namin. Tapos syempre, excited kami everyday. May check-in man, o wala. Grabe, Friday, pupunta pa kami sa office, makiki-Friday kami kahit wala kami check-in noon. Di ba, yung mga ganun? Minsan yung iba nahiya pumunta, ay, hindi ako pupunta sa office kasi wala naman ako check-in. Start na lang. Ako, men, kahit wala akong check-in na nasa office ako nung maghanap ako ng may check-in, makikipicture ako noon. Tapos ipopost ko. Hanap ako. Means, papicture naman sa sayo. Meet my business partner. Kumita ng ganito. Take note ha, Friday, check day. Oh. Pero wala akong check noon. Nakikipicture lang ako kasi excited ako. No? Kasi kailangan ko may market ng tama. Eh. So, ganun lang ang ginawa namin doon. Doon sa first encashment and up to present. Okay? Next, from this to this. Ano naman to? Itong part na to, syempre, daan po tayo lahat tayo dumaan ng pandemic, lockdown, nakailan transition din po kami. From before to lockdown pa, to online to offline ulit. No? Transitions ulit ngayon. Kasi nga, from offline to online, and then kasi nga, mag-pandemic, tapos ngayon, syempre, balik na tayo sa mga offline. So, transitions ulit yun, no? Para sa amin. Sa transition day namin na to, mga men, syempre, nung kumikita na kami, no, way back 2019, sabi sa akin ng mentor ko, Chow, kailangan mo na bumukod. Kailangan mo na magkaroon ng apartment. Kailangan mo na umalis sa lugar ninyo para na makikinegosyo mo. So, nag-yes ako. Sige, mes, lipat ako. Ang plano ko dati na kumuha apartment ko nun, around 7,000 lang. Yun lang yung kaya ng mindset ko. Pero ito, yung apartment namin dito, nasa 15,000 po dito. Sobrang laki talaga ng lugar na yan. Compare tapos, tatlo lang kami nakatira. Asawa ko at saka yung panganay ko. And syempre doon, kaya ako pala ako pinapalipat ng mentor ko kasi nga nakakapag-provide na kami ng gamit, ng mga kailangan, lumalaki na yung mindset namin. Ngayon, syempre, nagkaroon ng pandemic. Lumipat kami dyan, June 2019. The following year natin, March, lockdown. Ngayon, syempre, March 14, lockdown yon. Hindi na tayo nakatikim ng check-in. Wala kami check-in. No? Siyempre, unang-una, na-delay na kagad sa hulog sa sasakyan. Yung commissions namin, no, hindi ko pwedeng i-deposit sa kotse. May nabayaran kami. So ngayon, sinave ko yun para dun sa bahay kasi kailangan yung bahay. Ngayon, ganun yung ginagawa namin. So, 2 months, 3 months, hindi kami nakakapag-hulog sa kotse. Ito ba to yung na talagang nag-delay ng delay yung hulog sa kotse. Ngayon, syempre, tinatawagan na kami ng bank. Alam mo, mens, ang ginawa namin, binenta ko lahat ng gamit para lang masave yung car. To the point na kahit makitira muna kami for the meantime ulit sa parents namin ni Dalia para at least hindi mahatak yung kotse. Sabi ko hindi pwedeng mawala yung sasakyan kasi asset namin to eh. Kahit nga matulog muna kami sa kotse, mag-ina eh. Yun ang gagawin namin, wag lang yung sasakyan kasi asset yun eh. Bakit ganoon? Naisip ko, pag nawala yung car, mawala excitement ko. Kasi yun yung asset. Pangalawa, bagsak yung moral ko. Pangatlo, bagsak yung self-esteem ko. Diba? Pang-apat, syempre, ano isipin ng leaders ko pag nawala yung kotse? Diba, no? Syempre, sabi nga, if hindi mo kayang ilaban yung maliliit na bagay, paano pa yung malaki? So, we decided na i-let go lahat ng gamit. Binenta ko lahat ng mga gamit namin sa bahay. As in, ang naiwan lang sa amin noon, isang TV, para kay Matmat, tapos isang electric fan, yung isang aircon, yung aircon nabenta na rin yan no, habang Tapos isang kama. So yun yung sinave namin noon mga mets. Wag lang mahatak yung kotse noon. Wag bitawan. Kasi yun yung negosyo natin eh. No? So nilaban namin yun.
Ngayon, naubos talaga mga mates. And sobrang bagsak ng emotion namin doon. Pero sabi nga namin, master the emotion. Lord, ngayon lang to, lahat na mawala, kaya namin provide. Kasi alam namin, nasa right company kami. And then, kung anong nangyari nun? Ito naman, sa building stage namin mga mens. Sa building stage namin, no, na-attrition din naman kami. Kaya kung makikita mo, daming naka-smiley. Ayan, sa bawat pag-build namin, may mga batch by batch kaming na-build. Example, sa batch na to. Sa batch ni Mentor Macy, si Mentor Macy lang naiwan ako, tsaka si Mentor Dalia. Tatlo na lang kami. Yun yung unang first, yun yung first wave ng pag-building namin. Naubos talaga. No? Sa second building naman namin, ang natira si Mentor Tyra, Mentor Oily. Sa third building naman namin, ito, si Mentor Carlito yung naiwan. Sa pang-apat namin, si Mentor JT. Tapos yung pang-lima namin yung hold ngayon, yung binibuild ngayon, lima din sila, dalawa lang din yung nag. So kung makikita mo, sa bawat batch ng mga binibuild natin, ng mga leaders natin, na mayroong nawawala, mayroong nag-stay, mayroong nawawala. Ngayon, ikaw din, nakabatch ka dun sa mentor mo. Ngayon, ang question, ikaw ba yung magkakaroon ng smiley o ikaw yung mag-stay? Hey, it's all. Kasi pwede ikaw yung magkaroon ng smiley dyan eh. Ibig sabihin, pwedeng mag-quit ka. Ngayon, huwag ka papayag. Hindi kami sa part namin sa building stage nila na Mentor JC, no? Tatlo lang din kami naiwan nila Mentor Jancy, nila Mentor Jobert. Ang dami rin ko na Mentor JC eh. So kami naiwan doon. Hindi kami pumayag magkaroon ng smiley. Nagigets mo? So ganoon din sa part na to. So dapat huwag ka magkaroon ng smiley. Tuloy ka dapat sa pagbibuild team. Nawalan ka man ng tao, laban ka pa rin. Ang mahalaga ikaw, no? Ikaw. Kasi remember, ikaw yung nakita ng business. Ikaw yung mag-enjoy sa life na maganda, ikaw yung kikita ng malaki, ikaw yung yayaman. So, ikaw yung mag-stay. No? No matter what, people come and go, magtuloy-tuloy ka. Kasi it's about you. No? Sabi nga, it's about me. Question type na po yan, mga mens. Me. About me. Copy lang ako. Ayan. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy mga mens, ha? Kami ganun po. Tuloy-tuloy lang kami, no? No? So, ngayon, ito pa. Ito yung mga challenge na dinaanan namin, ha? Ano yung mga naging response. June 2023, mga mens, namatay po yung father ni Mentor Dalia. Sabi ko nga, master the emotion. Yung panahon na yan, mga mens, hindi po namin pinost sa Facebook yan. Siyempre, kapag bago tayo, di ba, may nangyayari sa life natin, magagawa mo, mag-black screen ka pa sa sa profile mo. Tapos, pag nag-black screen ka, dami pa man gano'n. So, daming apektado. Yung lungkot mo, pinasa mo pa sa iba. Gigets mo? Di ba, no? Down ka na, kukwento mo pa sa iba. Para saan? Nalagigets mo? Para saan? Kami noon, hindi namin pinost yun. Namatay yung parents ni Dalia noon, yung father niya noon, no? Pero hindi namin pinakita sa Facebook. Bakit? Kasi ayaw namin maapektuhan yung negosyo. Pangalawa, ayaw namin maapektuhan yung emotion ng team, yung excitement nila. And to the point, in 2023 na yan, di ba, elite executive night yan, hindi ko nakasama sa Mentor Dalia. A day before, yung event namin, no, yung, I think, June 9, last year, June 8, namatay yung father niya nun. Kaya hindi po siya nakakit ng stage nun. Doon sa Emerald Round na namin. Kaya sabi namin, hindi po pwedeng hindi maakyat. Kaya ginol namin na makuha talaga yung diamond para kasama siya doon sa next awarding. Ngayon, yung panahon na yan, no, learn how to focus. Focus po kami doon. Bakit? Yung June 2023 na yan, naalala ko, hitting po kami sa ano yan, hitting po kami sa Hong Kong Travel Incentive. It took us 5 years mga mens para makuha namin yung first travel incentive namin. Kasi di ba syempre every travel na dumadaan, sasabihin namin bawi na lang kami. Mes, bawi kami next travel. Mes, o ito, sige mes, next time, ganito yung gagawa namin. Puro na lang next time ang nangyayari sa amin. No? It took 5 years, no? Para makuha yon. Ngayon, dito, hindi kami pumayag. Kasi kada mag-hit kami ng mga travel sa company, may nangyayari. Kagaya ng unang first luxury incentive, no? First luxury incentive, supposedly hit namin yung level 1. Pero nangyari kasi, yung pera dapat na gagamitin doon para sa maintenance, eh, nasa hospital yung parents si Dalia. So, malaki yung babayaran natin. So, hindi namin na priority. So, ngayon, nakalipas na naman yun. So, this time, hindi kami pumayag. Siyempre, every time na hindi mo na-hit yung mga targets mo, pumapayag ka kasi. So, dapat hindi ka papayag. Okay? Hindi kami pumayag. During that time na yan, no, nasa ano kami niya, nasa St. Peter sa may Quezon City. Nagtotok ako sa kotse noon, mga mates. Tapos may mga orders noon, pupunta pa rin doon binubook, no? Pupunta ako sa office, saglit lang, doon ulit ako kaya, no? Doon in out yung products, no? Nagtotok ako, no? To the point na nasa kabilang
parang nasa kabilang cubicle kami, sa kabilang kwarto, magtotok pa kami. Minsan malamig yung hangin, hindi mo alam kung may kasama pa, di ba? No? Kasi St. Peter yan, ano? So, ganun yun, no? So, nagtotok kami. Sabi, nakafocus kami doon. Kahit na may nangyayari sa life namin doon. Hindi pa pwede. Tapos, hindi kailangan makita ng game. Kasi gusto namin, nakita nila, nanginit namin. No? Yung Hong Kong na yun. Tapos, syempre, never give up attitude. No? Di ba minsan kapag nag-hit tayo ng target, first week, excited tayo eh. Kagaya ngayon, first week, mas bagong buwan pa naman to, totoo na naman tayo. First week, malaki pay-in. After second week, malaki pa rin yung pay-in. Eh pagdating ng third week, walang pay-in. Di ba, malungkot ka na. Tapos pagdating ng fourth month, di ko na, next month na lang kasi bawi na lang ako next month. Ganun mo na, wala kasing pumasok eh. So ngayon, ina-attract mo yung pang fourth week mo. So dapat kung ano yung excitement mo, ano yung gigil mo, ano yung attitude mo dun sa first week, second week, dapat up to fourth week yun. Never give up attitude. Ilalaban mo, itotodo mo para makuha mo yung targets mo, para makuha mo yung goal mo. Ha? Next, ito. From first car, ito na yung result. Ha? Yun na nangyari. So, syempre, from commuters, nag-sacrifice kami, learn how to save. Tapos, nangyari, ito na ngayon, nakapaglabas po kami ng first car namin. Thank you. Kasi syempre, natutunan namin yon sa part ng journey namin. Tapos, syempre, from sacrifices before, na hindi namin nabibigay yung oras sa family namin, sa anak ko, ngayon, pag nalipat na namin siya from public school, nalipat na namin siya sa private school, sa Mary, yan, Immaculate School yan. And ako mismo na, yung may mga oras na ako, dinadrive ko na yung anak ko papunta ng school. Di ba masarap yung gano'n ng events? Nag-sacrifice kami, pero may result. No? Medyo kagigising niya lang, imagine mo yung school niya, medyo malapit lang yun, di ba, no? Pero pwede naman maglakad lang, pero dadaling ko yung kotse. Kasi gusto ko, ma-feel niya na may kotse na kami. So, part ng sacrifices namin doon. Na may enjoy mo talaga. So, lahat ng mga actions natin, yan, bayad yan pagdating ng panahon. Ang next naman natin, ayan o, from mga gamit namin before na nawala, naubos talaga, nabenta, so na-provide ulit namin. Nakabalik ulit kami ng malaking apartment ngayon, may sariling office area yung anak ko, may computer area yan, tapos yung bunso ko, ang laki na, yung space niya, iba na-provide lahat from walang mga gamit na naibalik ulit namin. Kasi nga, no, ganun talaga yun. Ilalaban mo kung ano yung mga na wala sa'yo. Kasi yun yung level of thinking mo. Yun yung meron ka ngayon. Kung ano yung meron sa situation mo ngayon, mawala man yun. Dapat ilalaban mo no matter what. No? Next natin, first check income namin. Sabi ko nga, naging grateful kami sa unang check-in namin. Sabi ko, hindi lang ganito to. Gusto namin more. Gusto namin ng malaki. Ano yung naging step no, no? Last December, 638,000 po yung month namin na yun. So far, yun po yung pinang malaki namin. But right now, nag-average po kami ng mga 250 to 350,000 every single month. No? Ayun yung average na kinikita namin. Kapag di ganun kaliit, ay di ganun kalaki, minimum na yung mga 250. Pero pag malaki yung pasok, yan, ako 600,000. Okay? So, ayan. So, from dati, kahit na paano, no? Iba na yung naranasan namin income sa company. And then, syempre, one of the diamond po ng company, and 8 million circle po, kay 8 million circle lang po namin. And from dati, nakikita ko lang yung mga mentors namin na nagpukom na na-hit na yung rank up nila. And then, sabi ko, tapos naniwala talaga kami. Kung nagawa ng mentor ko, dapat ako din. And kung nagawa nila mentor Ikay, nila mentor Dennis, nagawa nila mentor Jeremiah, no? Nila mentor Joyce, dapat magawa mo din. Huwag kang papayag na yung mentor mo bumahato na nagagawa tapos ikaw hindi. Remember duplication. No? Ngayon, kailangan same kayo ng mindset ng mentor mo. Same kayo ng action. Same kayo ng idea. Same kayo ng galaw. Ngayon, kopyahin mo yung kung paano mo ginagawa ng mentor mo, no? Yung actions niya. Ako to the point ng mentor ko, lahat ng training niya, ng IBP niya, ng talk niya, kailangan makopya ko yung mentor ko kasi idol ko yung mentor ko. Eh. Yung ganun ka rin dapat. Ang number one idol mo dapat yung mentor mo. Huwag ka titingin sa cross-time, huwag ka titingin sa iba kasi part kayo ng team eh. Pag ganun ang ginawa namin noon, friends. No? Tapos, ngayon, 1 million level na rin tayo. I think 1.5 na to. Going 1.6 na po kami. No? Mas mabilis yung level namin kasi around 100,000 kami every month. No? Ito po yung sample na level namin, 94,000 sa isang linggo. So imagine na level pa lang, bayad na yung Camaro namin. Kasi magkano yung Camaro ko? 80,000. Level pa lang, bayad na. Yan, no? So, next natin. So, yan, sabi ko nga, nag-hit kami noon, June 2023, nang namatay po yung parents ni Mentor Dalia noon, yung father niya. And then, yan, nahit po namin yung Hong Kong noon, dalawa, no? Double hit, yung Mentor Dalia tsaka sa akin. After a month, after noon, nagpa-incentive sa Mentor
pitch ng ng Taiwan, na-hit ulit namin. Tapos habang nasa Hong Kong kami, naalala ko, na-hit ko na rin yung Singapore noon ha. Imagine, nasa Hong Kong ako noon, pero nakita ko, tapos na yung Singapore. Mga men, sa Singapore namin, supposedly double hit to. Isa lang ang maintenance namin. Kaya ako lang yung nakalis. Yun yung nakalimutan namin noon. Dapat pala dalawa maintenance namin kasi double hit yan eh. Okay? Tapos Thailand ulit, double hit ulit. Ha? And then, syempre, yung Japan namin, sa November pa to, and then yung pinaka-latest namin, para Mentor Beach ulit, sa Korea. Pero isa lang yung nahit na, kaya sa Mentor Dali lang aalis. Okay? Next namin, no? Ayan, so nakapag-Singapore po kami, Marina Bay Sands, may padibdib na nasarap mag-swimming niya mga miss. Grabe, ang lamig ng hangin, gigilumutan ka talaga. Tapos ang masarap din sa travel ng company, grabe. Alam mo yung breakfast mo buffet, dun sa baba ng Marina Bay Sands, mamimili ka na lang, Filipino food, Chinese food, Indian food, nandun lahat eh, lahat ng klase ng food, nandun eh. Ikaw mamimili kung ano gusto mong kainin kasi buffet. Yung ibang buffet kasi, di ba yung buffet lang nasa ano lang, konti lang yung food. Pero dito, lahat ng klase ng pagkain, American food, meron din, no? Italian food, meron din. Ikaw yung iikot. Ganon kasarap yung travel ng company, no? Tapos, syempre, pagdating ng lunch, buffet ulit. Pagdating ng dinner, buffet ulit, no? And sama ko po yung core team dyan ng, na first class. Tapos, ang mga sarap sa travel, mga men. Diba, syempre, tayo, 25 kilos lang papunta doon. Pag uwi mo, excess baggage ka na. Ang laki na kasi ng tinabay, no? Dagdagan ka na ng timbang, no? Ganun. So, ayan. Universal Studio, mga mens, pag nakapunta ka ng Universal Studio, tsaka masasabihin, hindi maganda yung mga amusement park natin dito. No, kaya tayo pag nakita, ang ganda ng Enchanted, ang ganda ng Star City. Naku, walang sinabi sa ilaba. Pagpunta mo ng Universal Studio, may enjoy mo talaga. Na, tapos, next niyan, ayan. Nakapagbili po kami ng luxury item sa Marina Bay Sands Mall. No, pangarap ko to na makapag-shopping kasi naalala ko, nag-inspire ako na shopping ako dito sa Manila sa mga department store. Diba, minsan pupunta ka sa lugar, pupunta ka, may gusto kang gamit, pero pag tinignan mo din sa presyo, sasabihin mo hindi maganda. Tapos susundan ka pa ng sales lady, tapos nahiya ka kasi assist ka, wala ka namang pambili. Ganun yung nangyari. Pero at least dito, no, yung 20,000 budget naging 120. So, ako lang yung umalis noon. Kaya syempre, meron tayong pasalubong kay Mentor Kanya. So, tawag namin doon, pampalubag loob. No? So, ako pa dyan. No? Tapos ito, after nun, after a few weeks yata, nakasigil naman tayo nun sa luxury incentive po ng company na from 211,000 naman. Ang nahit po namin noon is 200,000 pero yung value ng bag, 211. So, hindi na po kami chinarge ng company. So, imagine that, no? Super generous ang priorities natin. No? Trabawi mo lang, gawin mo lang, meron ka at meron ka makuha talaga. No? And then, ayan, nakapag-travel po kami ng Thailand last April 15, no? Ay, tama ba? April 15 to 20, Thailand po kami noon. Tapos after weeks lang, travel naman po kami Korea. Incentive naman po ito ng aming Diamond Mentor JC. No? At sarap ang Korea. Mga mens. Grabe sa Korea, maraming Koreano. No? Hindi kasi. So, yun, ano. Iba enjoy talaga namin. Ang lamig na klima dyan, no? Iba yung feeling. Tapos iba yung putis nila. Kaya palang ganda nila. Yung mga, ano. Basta ang ganda. I hit nyo next time. Tapos ayun, so, syempre napaglabas po kami ng first car namin. Speed, kung tawagin namin. May mini, no? Ang galing kasi ng speed. Parang minsan, diba, pag nagpo-comment si BBC, Godspeed. May meeting pala yung Godspeed na yun. Pero kung hindi ko naman intention na yun yung ano, gusto ko lang speed yung pangalan niya. So, mini naman parang God's blessing, no? Victory, parang ganon. Okay? Next natin, ayan. So, syempre ako nga, yes, mentor ako. Sabi ko, kung nagawa ng mentor ko, dapat magawa ko din. So, ayan, nakapag-diamond kami. So, hindi kami pumayag yung month na yon. Sabi ko, December, kailangan mag-diamond. At ngayon, syempre, itong December, ini-hit namin at least blue diamond. No? So, kailangan mag-blue diamond kami sa kahit anong paraan, kahit anong nangyari. Ganun. Tapos, ayan, so core team po namin, all millionaire circle na, no? Sa bawat building namin, sa bawat batch na binibuild namin, meron nag-i-stay. Yung nag-i-stay, yung yumayaman. Yung nag-i-stay, yung nagkakaroon ng sports car. Yung nag-i-stay, yun yung malaking team. So, kailangan mag-stay ka, tuloy-tuloy ka lang, ha? And then, right now, we have 15 car, 16. Hindi pa ako nailagay na bago, no? We have 16 car achiever under our team, no? Different background po yan na nagkaroon ng car. Ang pinakamabilis po namin na car na nagkaroon ng resulta, 3 months. Kasi may nag 10 months eh. Ngayon may nag 8 months. May naka-break na po ngayon. 3 months pa lang may kotse na.
Si ganon. So, sabi ko, ilalabas din mo naman yan next year eh. Ilalabas mo din naman yan the following year eh. Ba't hindi mo pa ilabas yung car mo ngayon? Ilabas mo na yung first car mo ngayon para at least tumaas na agad yung mindset mo, tumaas na yung gigil mo. Kasi hindi ka papayag ng, ano eh, hindi ka papayag na hindi mo ilalaban eh, no? Ilabas mo na yan. Kung kinukulit ka ng mentor mo, no? Ako, para sa akin, mahiya ka na kasi ikaw yung nakikita ng mentor mo. Kailangan ilabas mo yung first car mo, lalo na kung mag-able ka naman. Okay? Ayan, right now we have two sports car achievers, si Mentor Missy at Metro Oily, isang Mustang, isang Camaro. And then may palabas na po ng dalawang Mustang, abangan na lang po natin sa MVP launching namin, hintay lang po namin yung unit, no? And then, ito po, yung core team po, yung Team Strong po, one of the biggest team po sa under po ng first class. And thank you sa aming Diamond Mentor. Of course, thank you din sa mga crossline natin, sa mga core team ng MVP. No, na-inspire po kami sa kanila, nakakapag-build na dapat magawa rin naman po namin. No? And And before po ako matapos, sabi nga dito, you can never win in life with a defeated mindset, no? Sa mga challenges na dadaanan natin, ano ba yung mindset mo? Ay, hindi mo kaya ba? O talo ka na? Susuko ka na ba? So, dapat simula pa lang kapag may nangyari sa'yo, panalo ka na. Okay, ganun yung naging mindset namin. Normal lang yan, no? Malakas lang loob namin ni Mentor Dalia. Mawala man lahat ng meron sa amin, kayang-kaya namin balik. Kasi niniwala kami, it's all about the mindset. Kailangan simula pa lang, panalo ka na. Everything created twice. First thing in the mind, bago po sa reality, kailangan sa isip mo, nangyari na yon bago pa sa reality. Ha? And pinangawakan po namin, like first po namin na mental Dahlia, no? Commit to the Lord, whatever you plan, establish that. So ganun lang ginawa namin. Pinakita sa amin ni Lord, nag-quit kami na seryoso kami na gagawin namin to every single day. Ginagawa po namin yung negosyo up to present. No? Puyat man, gugutom man, kagaya kami gabi, oras na kami natapos, alas stress na, pero gising ulit. Ganyan. Alam mo yun, ganyan yung life namin kasi committed kami sa negosyo namin, committed kami sa team namin, committed kami sa kayo binigay sa amin. Lord, no? So, yun lang mga men and thank you kay Mentor Ike again. Congratulations po sa lahat po ng Team Eagles and see you all the top mga men. So, God bless you all. God bless you all po. No? Congratulations men sa lahat na nangyari sa team ninyo, sa inyo ni Mentor Dalia. Ang question ko po is, ano po yung kahalagahan na mag-level up ka ng result? Kasi 'di ba meron na po kayong first car, then ngayon naka-sports car na kayo. Ano din yung difference na feel ninyo nung nag-level up kayo? Yun lang men. Thank you so Ah. much. Sa aming kaalagaan ng men's number one, syempre para sa team. Kasi, di ba, hindi sila mababaliw if hindi mo babaliwin. Tayo tutulong sa kanila. Yung result na yon is hindi para sa atin, hindi para sa kanila. Yung tutunan namin to. Tapos, pangalawa, bagsak yung moral eh. Di ba, syempre, Diamond, pag nag-story sila, nakikita ko mismo na kulang yung edification nila dun sa kausap namin. Kulang eh. Pero iba yung paglabas ng sasakyan. Bigil sila, iba yung excitement nila, iba yung edification nila. Tapos plus, yung mga hindi nakikinig na leaders mo, automatic makikinig eh. Yung minsan matitigas ang ulo, mag sinasabi yung mini-mentoring, hindi nakikinig. Pero after po may labas yung car, lahat sunuran eh. Pag may pinagawa ko, gagawin lahat eh. Pag ganun yung naging automatic sa system ng team. Tapos kami mismo sa namin, syempre, panibagong challenge. From wala naman ganong monthly, bigla kang papasukan ng monthly na ganito. So, lalo kami nang gigil ni Mentor Dalia, pokpok talaga ulit. Hindi mo pwede. Kasi mens, dadaanan lang po namin yung Camaro. Kasi ang plan talaga namin mag-Ferrari. No? So, yun yung tina-target namin ngayon. Hopefully, by December o Champions League, may labas po namin yun, mga mens. No? Kaya dadaanan lang po namin yung Camaro. So, gigil kami ngayon na hindi pwedeng hindi makapag-save ulit. Kasi nakapag-save ngayon, kailangan mag-save ulit. So ngayon, yung mindset tumataas, yung gigil na yung lumalabas. Yun po yung naging positive na nangyari sa amin sa paglabas po ng car na yun. Plus, yung team, lahat, no, sunuruan ngayon maglabas ng car. Tapos yung pinupush namin, maglabas ka ng sports car, medyo hesitant. Pero ngayon, hindi means gagawin ko yan, lalaban. Kasi nag-start po sa atin. No? Kailangan sa atin lahat, gano'n din. Sa atin mag-start, gawin mo sa kahit anong para, may labas mo yung car mo para sila makasunod din po sa'yo. Okay, mga men. So, yun po yung nangyari sa amin, mga men.